purihin ang Panginoon dahil kapag nandun ka sa pagbababad sa presensya ng Panginoon, tumitigil ang panahon. Di po ba? No? Hindi natin namamalayan yung takbo ng mga kamay ng orasan dahil kung pwede nga lang, no? Mag-dwell in the house of the Lord forever, no? Katulad ng panalangin ni David. Praise God! Ngayon po ay special na araw. Bakit po? Kasi po, anointing with oil service po natin, na usually po ito ay ginagawa, no, pangkalahatan sa simbahan ng GIL, na ang bawat isa, bawat pamilya, ang bawat Kristiyano ay i-empower ng Lord sa pamamagitan ng pagtanggap ng bagong pagpapahid ng banal na Espiritu. Tunay nga, no, na ang 2025, we don't know what lies ahead, pero pag sinamahan at tinanggap natin ang kapuspusan ng Santong Espiritu, alam natin na magiging matagumpay po yun. Ang ating pong title ngayon ay Anointed for Breakthrough. Anointed for Breakthrough, Walking in the Power of the Holy Spirit. Nung nakaraang Sunday po, no, anointing with oil din po sa Bunlo, at si Brother Eddie po ang nagturo. At ang isa po doon sa napakagandang sinabi ng Lord, no, sa pamamagitan po ni Brother Eddie, na ang year 2025 is the year of your breakthrough. Yan. Palakpakan nga natin si Lord. Praise God. Hindi po generalize, your breakthrough. No? Personal. Ang gusto ng Lord, makita sa bawat isang mananampalataya na other than the usual. No? Pag sinabi pong breakthrough kasi, ayan na yung isang sitwasyon when God step in. Yung Lord, humakbang na, papaloob. No? At kumbaga, pinakialaman na yung stagnant nating buhay, powerless na buhay. Ang gusto ng Lord, parang breakthrough, no? May isang pader, no? At tumagos na doon. No? Yun ang gusto ng Panginoon na matanggap, because 2025 is the year of your breakthrough. Kaya ngayon po, anointed for breakthrough, sabi po na Isaiah chapter 10, verse 27, "It shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing." Nabasa rin po natin to kanina, no? Sabi diyan, darating ang araw na yon. Ayan. Sige, English tayo ngayon. Sige, basa po. Ready? Go. "It shall come to pass in that day that his burden shall be taken away." Ayan, wala yung ating PowerPoint. No, tatanggalin po ng Diyos yung mga pabigat na nasa balikat, at tatanggalin ng Panginoon yung pamatok na nasa leeg. Bakit? Sabi po ron, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Kung titingnan po natin, no, ang Isaiah chapter 10, ang panahon po ng Isaiah ay ang panahon na kung saan ang bayan ng Israel ay nasa ilalim po ng pagpapasakop, no, ng Assyria. And sa mga panahon na yon, they are paying high taxes, they are under oppression, no, walang kalayaan sa lahat ng bagay, maraming pabigat sa kanilang buhay. Kaya nga nag-aantay sila actually ng magli-liberate sa kanila, ng magpapalaya sa kanila. Pero higit pa sa pagpapalaya bilang bansa ang ibinigay ng Diyos nung ipinadala ang ating Panginoong Yesus, dahil hindi lang po yun, kundi pagpapalaya sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng pabigat na nagiging dahilan ng oppression o kaya hindi tayo nakaka-move forward. Sa taon pong ito ng 2025, yun nga po, nabanggit ko na po kanina that this is your year of breakthrough. Pero hindi po mangyayari ang breakthrough na yan sa atin pong kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan, sabi ng Zechariah 4 verse 6, "Not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God." No, sabi nga po diyan, hindi sa ating kakayahan,
kundi sa lakas at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Bago po tayo to go through the anointing of the Holy Spirit that will bring us breakthrough, magkaroon lang po tayo ng kaunting pag-aaral ulit, no? O to introduce who is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Iisang Diyos, tatlong persona, andun ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ang Holy Spirit, He is fully God, co-equal with the Father and the Son. Hindi po siya parang puwersa lang na parang bagay or something na impersonal force, kundi the Holy Spirit is living, buhay, aktibo, persona po siya. Hindi po siya isang bagay, kundi persona that is in personal presence in the life of every believer. Si Jesus, ang John chapter 14, verse 16 to 17, sa panahon na bago po siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, kausap niya ang kanyang mga disciple at nararamdaman na ni Jesus, no, doon pa lang na parang mauulila, no? Parang mawawalan ng tagapagtanggol yung kanyang mga disciple. Kaya si Jesus mismo sinabi sa kanila, I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of Truth. Ang tinutukoy po rito ay ang Santong Espiritu na hiningi ng ating Panginoong Yesus para sa sumama sa bawat mananampalataya na magiging tagapamagitan, tagapagtanggol, natutulong at makakasama magpakailanman ng mga mananampalataya. The Holy Spirit is the helper, comforter, teacher, and guide. Kaya yung kailangan natin para dun sa pag-journey natin for this year, kumpleto na eh. Dahil ang banal na Espiritu, kung hahayaan lang natin na araw-araw ay pinupuspos tayo ng Santong Espiritu at hinahayaan natin siyang makakilos ng malaya sa ating buhay, siya ang ating helper, tagatulong, siya ang ating taga-aliw, siya ang ating guro, at siya ang ating gabay. What does the Holy Spirit do? Rundown lang po natin, He empowers us with strength and boldness. Bakit po ba yung mga walang alam, mahiyain, sa mga, timid ba, na isip niya sa sarili nila, wala silang kakayahan, ay biglang pinalakas ang loob, naging matapang mag-share ng salita ng Diyos. He guides us into all truth. No, na ang salita ng Diyos, ang mga katuruan, ang banal na Espiritu, ang siyang magagabay sa atin sa katotohanan. He convicts us of sins and draw us closer to God. Sa ating pong born-again experience, para tayo'y makakilala sa Panginoon, ang banal na Espiritu ang nagpakilala, nagpaunawa, nagparamdam sa atin na tayo po ay makasalanan, na kailangan po natin ng tagapagligtas. Na wala tayong magagawa ng sariling atin para iligtas natin ang ating sarili. He convicts us of our sin. He produces fruit in us. Kapag ikaw ay isang mananampalataya, ano po ang tanda na ang banal na Espiritu ay naninirahan at makapangyarihan sa iyo? Meron pong prutas, may bunga, no? Yun po yung fruit of the Spirit. And He anoints us for supernatural works and breakthrough. Pag sabing supernatural, hindi yan gawa ng tao. Pag sinabing breakthrough, other than the usual, ayan. Sa medicine po o kaya sa mga science, ginagamit po yung madalas yung word na breakthrough. Kasi hindi mo aakalaing may makakaimbento. Hindi mo aakalaing may makakagawa sa spiritual nating buhay, sa mga personal nating buhay. Kailangan natin ng breakthrough. Hindi pwedeng kamukha na lang nung nakaraang taon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya nga po, no, the Holy Spirit is God's active presence in our lives, equipping us to live victoriously. Kaya maraming baka, kaya hindi nagiging matagumpay ang ating buhay ay hindi aktibo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin.
And in 2025, through His anointing, we will experience the breakthrough we've been praying for. Sino po nagpe-pray dito na magkaroon ng breakthrough sa buhay niya? Palakpakan nga po natin si Lord. At ito po yung inaantay natin, no? Ito po ay isang gesture, signifying, symbolizing sa gagawin po natin mamaya ay ang pagpupuspos, bagong pagpapahid ng banal na spirito po sa ating mga buhay. Kailangan natin yan sa pagpapasimula at pagtahak natin ng year 2025. He dwells within us, empowering us to break every yoke. Pag sinabi nga po nating yoke, no, ang yoke po ay pamatok po yan, isa po yung kahoy na nakalagay sa leeg ng mga pang-labor na mga hayop, katulad ng mga oxens, mga carabao, mga ganun po. At dalawa po sila, no? Hila-hila kasi forced labor o hard labor. Eh tayo po, kapag tayo hindi tayo nakakagalaw, na tila tayo ay napipigilan, na mag-manifest yung kapangyarihan at yung plano ng Diyos sa buhay natin, meron pong pamatok. Ayan. Merong pumipigil, may oppression. Kaya kinakailangan ma-break. Kaya nga because of the anointing, the yoke will be destroyed. The anointing of the Holy Spirit is God's supernatural empowerment in our lives. Hindi po yan something na parang sinaulo or something na may mga parang may mga may mga chant. Hindi po eh. Kundi gawa po ito ng ating Diyos sa ating pong buhay para tayo po ay bigyan ng kapangyarihan. It is not merely symbolic, but it is the active presence and power of God to set captives free, destroy yokes, and empower believers. Kaya paglapit nyo po mamaya, no, yun po ay pagpapahayag natin na tayo po ay pinalalaya at tumatanggap ng bagong kapangyarihan sa Panginoon. Kaya nga sabi, no, yung wag po natin hayaan na sa bagong taon at bagong panahon na panimula na binigay ng Diyos sa atin, ay ang gagamitin natin is the anointing of last year or the anointing of yesterday. Amen po ba? Kailangan fresh lagi. Di po ba? Andiyan po ba kayo? Kaya ang mga Kristiyano, araw-araw dapat pinupuspos ng banal na spirito. Being anointed by the Holy Spirit. Para ito po ay simbolismo para tumanggap ng bagong pagpapahayag at pagpapalaya ng Panginoon. The promise is not just for the Israelites, but for us believers today. Many believers are carrying yokes of sin. Ano ba yung mga yokes na yan? Pamatok na yan, yung pumipigil, nagpapaalipin sa atin. Maring yan ay yung paulit-ulit na nakababad, nananatili sa kasalanan at buhay na mali. Yan po yung takot, mga adiksyon, lahat ng adiksyon, hindi lang po drugs. No? Lahat ng mga bagay na hindi mo na mapigilan ang iyong sarili. Ang kaya lang pong pumigil, ang kaya lang pong pumutol ng mga adiksyon na yan sa buhay natin ay ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Even our financial struggles and even our spiritual stagnation. Do you believe the anointing of the Holy Spirit can break the yoke in your life and lead you into breakthrough? Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Kaya dapat ready na po tayo. Alam niyo po, ang gagawin po dapat natin, hindi lang po yung pagpila mamaya eh. Dapat ngayon pa lang po, kaya may message, kaya may word of God. Para bawat salita, bawat talata na binibigay po sa atin, lakipan natin ang pananampalataya. At sasabihin mo sa sarili mo, every time na naririnig mo, habang nakikinig ka dyan, sinasabi mo, Lord, ihanda mo ko. Gusto ko yan. Amen po ba? Gusto, alam nyo kung meron tayong dapat yung iko-covet o sabihin nating yung pagnanasaan mong magkaroon ka, you desire for it desperately is no other than
the power, the empowerment, the anointing of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya habang nakikinig po kayo, kumbaga, nire-ready nyo na yung lalagyan. No? Sabi nga, kapag pumupunta ka talaga dapat sa gawain ng Panginoon, may dala-dala kang lalagyan. Kasi depende kumbaga, baka bukas magdala ng mga sa ating babatya. Yung kapasidad ng ibibigay mo sa ating Diyos, yung emptiness ng life mo, na hahayaan mo dahil gusto mo, punuin ng Diyos yan. Gusto mo ganun ka-grabe, karami, kapuspos, no? Yung liglig, siksik, umaapaw na pagpupuspos ng Panginoon ang gagawin sa inyo. Number 1, the anointing breaks yokes. Isaiah 10:27, yung binasa po natin kanina, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Banggit ko na rin po, the yoke is a wooden device used to bind animals together for labor. Spiritually, it represents bondage, pagkakagapos, no, yung para kang nakakulong. Hindi ka makaalis-alis doon sa estado ng buhay mo na ayaw mo, pero hindi ka makaalis. Ano pong klase yun? Pwedeng spiritual stagnation, pwedeng financial struggles, pwedeng may mga pag-uugaling ayaw mo nang meron ka nun, o kasalanan na kinabubuhay ka. Kapatid, kailangan natin ibigay sa Diyos. Magpapuspos tayo upang sirain, no? I-destroy yung yoke, yung oppression, yung bandage, yung burden placed upon us by sin, circumstances, or the enemy. Ang kaaway, si Satanas, lahat gagawin niya para hindi ka makahakbang kahit isa palapit sa Panginoon. Gagawin niya ang lahat ng paraan para hindi ka makapaglingkod. Gagawin niya lahat ng paraan para hindi mo matanggap yung pinapangakong magandang plano ng Diyos sa iyo. Sabi nga po ng isang preacher, ang mga Kristiyano raw, kapag hindi makuha na sa temptation, no, ang gagawin, if the enemy cannot cause you to sin, ang gagawin kanyang busy. Pag busy kasi, wala na lahat. Prayer, quiet time, makihalubilo, mag-worship, busy na. Kapatid, kung isa yan sa mga burden, bandage, oppression, ang pangako sa iyo ng Lord for a breakthrough, the anointing breaks the yoke. The anointing represents God's power to intervene in human affairs. So hindi na po ito gawa, kaya nga breakthrough. Hindi ito gawa ng tao. Na kahit anong talino, galing, husay, o anong meron ka dyan, hindi ito kayang mapuksa. Gawa lang ito ng Diyos na pwedeng magpatigil ng mga gawa ng kaaway sa buhay mo. In the Old Testament, the anointing was a sign of God's favor. Pag in-anoint ang king, in-anoint ang priest, in-anoint ang prophets, to anoint them to carry out divine assignment. No, ang anointing, it represents consecration. Pag sinabing consecration, ikaw ay binibigyan ng pagpapahid, tinatalaga ka sa isang gawain, inihihiwalay ka for divine purpose, for special purpose ng Lord. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na po mga ordinaryong tao. Amen po ba? Niligtas ka. Tawag nga po sa atin, royal priesthood. Di po ba? Ay talaga, hindi lang basta lahi ng hari. No? Talagang lahi ng hari ng mga hari. Di po ba? Ibang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Yung anointing to consecrate, hindi ka na ordinaryo. Kumbaga sa mga pagkain, may special, may ordinary. Baka siopaw ang naiisip nyo, no? O halo-halo. Iba yan. Special, kakaiba. Inihiwalay ka ng Panginoon para magawa ang plano ng Diyos sa buhay mo. Sa Isaiah, pagkita rin po natin kanina yan, in the Bible, there are many illustrations who breaks the yoke, the anointing breaks the yoke of the enemy.
On Isaiah, on 1 Samuel 16, si David po was anointed with oil by Samuel. And the Bible says, the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day. On 1 Samuel 16:13. Si David po, nung siya po ay inanoint para maging next king, no, ng Israel, hindi naman po pagka-anoint, after few days, hari na siya. Hindi po. Dumaan pa ng maraming taon. Dumaan pa ng marami siyang training bilang sa pakikipaglaban. Pero, mula sa araw na siya ay inanoint, binigyan ng papapahid, itinalaga para maging susunod na hari ng Israel. Sabi po ng Bible sa 1 Samuel 16:13, the Spirit of the Lord came powerfully upon David on that day on and onwards. Amen? Tayo po, we crave for this anointing. We want to see the same verse that the Spirit of the Lord came upon me powerfully. Actually, yung because of the anointing, kasi tumaba. Alam nyo ba, yung parang the idea na tumaba, tapos yung pagkakagapos, nagkalasan. Nagets nyo po ba? Yung idea na parang dahil lumaki siya, nag-explode, yung mga bandages o yung mga nakatali doon ay nasira. Yun po ang gusto natin. Na tumaba tayo sa anointing ni Lord. Amen po ba? No, yung mga bandages na yan, yung mga tali na yan, tanikala na yan, ay kusang maputol at magkalasan. Si David po, no, the anointing not only marked David as the next king, but empowered him to defeat Goliath, a giant that symbolized oppression and fear for Israel. Meron ka bang mga Goliath sa buhay natin na maaaring ino-oppress tayo, binubuli tayo, no? Mga gawa ng kaaway sa buhay natin na nagpapahirap sa atin. Remember, the anointing of the Holy Spirit kay David, in-empower siya para matalo sino mang malaki, malakas, makapangyarihan. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, matatalo natin ang mga malalaki at imposibleng bagay sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Even Jesus in Luke 4 verse 18, sabi po dyan, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor and to set the oppressed free. Everywhere Jesus went, healing the sick, delivering the demon-possessed, and forgiving sins, it was His anointing that brought freedom. Maalala niyo po, nung si Jesus ay nagpabautismo sa tubig. At nung nagpabautismo po siya sa tubig, ay pag-ahon niya po, merong dove na lumapit sa kanya. At sabi po ron, sa araw na yon, siya po ay pinuspos ng Santong Espiritu na kahit ang ating Diyos ay natuwa, no? This is my Son in whom I am well pleased. Si Jesus mismo pinakita, no, na ano ang nagagawa ng kapangyarihan ng pagpupuspos ng Santong Espiritu. Si Smith Wigglesworth po, isang evangelist, he demonstrated the power of anointing sa isang pagkakataon na meron siyang ipananalangin na tao na who is about to die ng isang sakit na tuberculosis. Under the anointing, Smith Wigglesworth laid hands on him and the man instantly healed. Ito po ipagpapakita lang po that under the anointing of the Holy Spirit, it destroys the yoke of the enemy. Kung may mga sakit at karamdaman, sa ating Diyos, kaya niyang putulin ang pagkakagapos ng anumang sakit at karamdaman. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, ikaw kapatid, ano bang yokes, ano bang mga pamatok, oppression, addiction, sin, anything na mga burden na nasa iyo pang balikat, nasa iyo pang buhay, na nagpapatigil sa iyo, nagpapabagal para magpatuloy mabuhay ng may katagumpayan sa Panginoon.
Are you willing to let the Holy Spirit anointing break those yokes and set you free? Amen po ba? No, kaya mamaya kahit hindi pa natin turn para tayo ay ma-anoint, dyan sa yung kinalalagyan, habang nagli-lead ng praise and worship dito, hindi ka tumitigil. Umawit sa Lord, hindi ka tumitigil, magsabi ng yung prayer. Amen po ba? Amen po ba? Kaysa tingin-tingin ka lang, bakit hindi ka kumonect sa Lord? Kahit hindi ko pa turn, Lord, pero kahit nandito pa lang ako sa lugar ko, alam ko po, ito ang aking panalangin, ito ang aking gusto, ito po ang gusto kong mapalaya mo po ako. Diyan pa lang sa lugar mo, hindi ka pa nakapila dito, kaya ka nang puspusin ng Panginoon, sagutin ang iyong panalangin. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the name of the Lord. Number 2, the anointing empowers for breakthrough. Una po, the anointing breaks the yokes. And number 3, the anointing empowers for breakthrough. Acts 1 verse 8, sabi diyan, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. No, sabi diyan po, no, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. The anointing is not only for personal liberation. Yes, talaga ang kailangan natin mapalaya tayo ng Panginoon personal. Pero meron pang ibang bagay ang gusto ng Diyos na pagtapos kanyang palayain, He breaks yung mga personal yokes and burden in your life because of the anointing. Yes, this is about time para naman ma-empower ka ng Lord for breakthrough. Ano pong empowerment na yon? Ma-fulfill yung purpose ng Lord sa buhay mo. Hindi ka niligtas ng Panginoon para lang maligtas at tapos na. Niligtas tayo ng Panginoon at bilang kanyang mga niligtas, hindi ba dapat punong-puno ka ng pagpapasalamat? Tatanong mo, Lord, paano ko ba maibabalik? Paano ba ako makakapagpasalamat sa iyo? At ang sabi ng Panginoon, isa sa mandato na iniwan po sa atin ng Diyos, mangyari ang kalooban ng Panginoon ng pinag-uutos ng ating Diyos na ipahayag ang kanyang salita, magdisipulo ng napakaraming bansa at mga tao, huwag kang tumigil, ipakilala si Jesus sa iba. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga pinalaya ka ni Lord eh. Gamitin mo yung pagpapalaya na yun para sabihin mo sa iba, alam mo, pinalaya ako ng Panginoon. Alam mo, pinagpala ako ng Diyos. Alam mo, niligtas ako ng Panginoon. Alam niyo po, hindi tayo mauubusan ng opportunity to share the gospel. May lumapit lang sa'yo at marami siyang problema. Ikaw rin, marami ka namang problema, di ba? Anong pinag-iba mo sa kanila? Ikaw yung hindi ka na lang basta iiyak lang at parang walang nangyari at parang wala kang pag-asa. Iiyak ka sa pananalangin at pagkatapos mo manalangin, tuwang-tuwa ka dahil tapat ang Diyos na sumasagot sa bawat panalangin. Amen po ba? Yun ang pinagkaiba eh. Sila, hindi nila alam yun. Ba't hindi mo ikwento, kapatid? The anointing empowers breakthrough. Yung breakthrough na yan is to fulfill God's purpose that would come upon the disciples, enabling them to be bold witnesses and perform signs and wonders. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos ng paggawa ng himala. Sa iyo po, sa personal mong buhay, pipigilan mo ba na gumawa ang Diyos ng himala sa iyo? Wala ka na bang kailangang himala? Actually, araw-araw kailangan natin ng himala ng Diyos. Di po ba? Kasi maraming bagay na hindi kaya ng ating kakayahan. Personal na kakayahan. Amen po ba? Maraming mga bagay na hindi kaya ng iyong talino. Kailangan mo ng enabling power ng Lord. Marami pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Marami pang himalang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Para yung natanggap mong himala, kwento mo sa iba. Ikaw ang buhay na patotoo na ang Diyos ay nagpapala, totoo at makapangyarihan. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Kaya nga po, it enables us supernatural ability and strength that equips believers to accomplish what is humanly impossible. Alam niyo po yung word na power na ginamit po dyan on Acts chapter 1 verse 8, it refers to military might or political authority. Pero ibang klase, yung pagkakagamit, parang yung word na ginamit dyan, yung dunamis, syempre dynamite yan, no? Diyan natin kinuha yung word na dynamite. No, something that has to do with physical warfare o military warfare. Pero ito, yung sinasabi ng Panginoon, higit pa sa kakayahan ng tao. Higit pa sa kung anong meron ka, dahil ang kakayahan na to ang magbibigay ng enablement, empowerment, magbibigay sa atin to equip us to accomplish what is humanly impossible, walang iba kundi ang banal na Espiritu na sinabi sa kanila on Acts 1:8, mag-antay kayo. Marami pa kayong gagawin. Wait lang, marami kayong assignment. Pero bago nyo gawin yon, magpapuspos kayo sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen? Si Peter nga po, kung titingnan po natin, di ba? Kanina nabanggit ko na rin po. Before the Pentecost, Peter denied Jesus 3 times out of fear. But after po ng Acts chapter 2, the manifestation, the Pentecost Day, kung saan tumanggap po sila ng kapuspusan, ang bautismo ng Santong Espiritu, si Peter nagsalita boldly among these people. Eh, kung titingnan natin yung estado ni Peter, galing siya sa downfall eh. Galing siya sa, alam mo ba yun, yung parang hiyang-hiya, pumalpak ako. Tapos, nandun pa yung mga kasamahan mo, kilala nila, ang galing to ni Peter. Kung makasabi ng over my dead body, no? Kung makasabing sasamahan kita, Lord. Di ba? Tapos, ang tanong lang, ay, di ko kilala yan. Naku, hindi ko kahit yung punto niya, puntong Nazaret, di ba? Parang yung mga, di ba, yung mga dialect, may punto, ganyan. Hindi, no? Paano mo, mababaluktot yung dila? Hindi ba itatago? Galing lang siya sa matinding failure. Baka pag tayo yun, sabihin natin, ay, tigil na ako, kaya hiya. No? Pwede kong itago mukha ko, pero hindi. When he was empowered by the Holy Spirit on Acts chapter 2, tumayo siya sa napakaraming tao. Ang daming tao nun. Kasi Pentecost. Yung mga nasa iba't ibang lugar, na mga Hudyo, nagbalikan, andun sila sa upper room para dun sa Passover at sa Pentecost na yon, di ba? Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Sabi na, ang aga namang maglasing ng mga to. Kasi paglasing yata, iba-iba siya sabi. Pero, anong sabi, no? Sabi ni Pedro, hindi kami mga lasing. Ang aga-aga pa para malasing kami. But it is the power of the Holy Spirit that enables us. Nagsalita siya, kinento niya si Jesus na nahatulang mamatay sa krus. Ilang days ago lang yun. Kinikwento niya, so fresh pa sa kaisipan ng mga tao. Kumbaga headline, yung mga na yon, yung mga balita na yon, di ba? Maring ang balita na yon, si ganito, pinalaya, kapalit ni Jesus, mga ganun yung headline. Nagsalita si Pedro, very bold, preaching the gospel, preaching about Jesus. Ano sabi ng mga tao? Di ba, fisherman yan? Wala silang mga alam, hindi sila aral, pero bakit yung sinasabi nila kumukurot sa puso ko? Kumukurot sa puso ng mga nakikinig. And there was repentance. 3,000 tao ang naligtas sa araw na yon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Even si Jesus, after He was anointed by the Holy Spirit, no, sa Mark 14, ipinakita niya po how He took the 5 loaves of bread and 2 fish and convert it to feed 5,000 men, na how the anointing multiplied the resources and brought about supernatural provision. Sabi po ni Benny Hinn, when the anointing is upon you, things happen effortlessly. Hindi tayo trying hard. No, hindi yung, umiyak ka naman para mapuspos ka. Manginig ka naman. Matumba ka naman. Di ba?
kalagayan pa rin ng puso ang tinitingnan ng Panginoon. Kung handa kang tumanggap para punuan ng Diyos sa kanyang bagong pagpupuspos, so be it. And be ready for the fullness of the anointing of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag ang banal na Espiritu na ang nag-take over, hindi mo na kayang pigilan yan. Amen po ba? Kahit gusto mong pigilan yung kamay mo, kamay ko, huwag kang gumalaw, hindi mo nakakayanin dahil kapuspusan at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen po ba? And even the enablement to speak in tongues, a heavenly language. Ang inihingi mo ay ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Ang darating ay ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya nga po, ipinapakita lang natin, when the anointing is upon you, things happen effortlessly. The Spirit of God takes over. Amen po ba? Kanina, di na natin naiintindihan eh. Nakakatuwa naman po. Alam niyo po bang sa harap ko ay may relo? Pero walang baterya. Oh, 140. Wala namang nag-effort ayusin. Siguro talagang hindi na nilagay. Hanggang sabi ko natapos yung sabi ko, uy, anong oras na? 10. Sabi ko 10. Di ba 9:30 start the second service? Kasi when the Spirit takes over, things happen effortlessly because that is the work of the Holy Spirit. Amen po? Purihin ang ating Panginoon. The anointing empowers for breakthrough. Kaya nga po, talagang this year is the year of breakthrough. Kahit po sa mga personal ministry po natin. Tandaan mo kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang para sa mga leaders, workers, pastor. Basta ikaw ay tumanggap ng kaligtasan ng Panginoon, maibabalik mo ang iyong pagpapasalamat, bukod pa na yan ay utos ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Breakthrough in our ministry. Marami kasi tayong pag binalikan natin ng 2024, parang pag in-evaluate mo, parang hindi ka nasasatisfy sa nangyaring paglilingkod mo sa Lord, yung mga progress and everything. Pero sabi ng Bible, sige, iwan na natin kasi hindi tayo makausad eh. Kapag binabalik-balikan natin yung failure, ang sinasabi ng Lord, magsimula ka na ulit ngayon maglingkod sa Diyos. It doesn't matter yung performance ng 2024 as long as you want to grab the second chance, another chance to serve the Lord with all your might, with the power of His anointing. Amen? Breakthrough po ngayon ng ministry. Breakthrough po ngayon para sa ating pamilya. Breakthrough mo ito ngayon. Kasi kapatid, paano tayo magagamit ng Lord na effective witness? Kung walang breakthrough sa personal, kung walang breakthrough sa pamilya, kung walang breakthrough sa ministry. Amen po ba? Paano natin sasabihin, buhay ang Diyos? Paano natin sasabihin, gumagawa ng himala ang Panginoon? Kailangan sa simbahang ito makita na buhay at gumagawa ng himala ang ating Diyos. Amen po ba? Maraming magkikwento, magpapatotoo. Naglagay lang ako ng prayer request ko. May nagpray. Minsan nga, ganun na lang eh. Pero alam ko may nagpre-pray pag may nag-drop ng mga prayer request. At nakakatuwa pag may nagsabing answered prayer po. Meron pong isang nag-prayer request. Sino po yun? Yung nakagat ng ahas? No? Kagat ng ahas yung kanyang pamangkin. Sino po yun? Sister Ara. Ayan. Nagkikwentuhan kami na office eh. Yung palang cobra lang. Pag yan, si Brother Roque, laging nanonood po yun ng mga natutuklaw ng ahas. Parang walang oras yata. Wala na eh. Di ba? Lalo na kung bata. Pero maraming nanalangin. Amen po ba? Maraming nanalangin at tapat ang Diyos. Yung batang yon, pinagaling ng Panginoon. Hindi tumalab. No, yung mga poison na yan dahil mabuti ang Panginoon. This is a year of breakthrough.
Kung mahirap tayo ng 2024, hindi na dapat sa 2025. Tama po ba? Breakthrough eh. Di ba dapat sabihin natin, alam mo, hirap na hirap ako dati. Ayan. Pero ngayon, pinagpapala ako ng Panginoon. Kasi nagbabago ang Diyos, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kayang putulin, maging ang pagkakagapos ng kahirapan sa ating buhay. When the anointing is upon you, things happen effortlessly because God, the Spirit of God, takes over. Are you relying on your own strength or the power of the Holy Spirit? What breakthrough could you experience if you allow God's anointing to flow through you? Minsan kasi pag masyado tayong matalino, masyado tayong magaling. Parang tos ang sinasuggest ng Holy Spirit, posible yan. Hindi mangyayari yan. Ay, ibig sabihin, wala talagang mangyayari. But if you allow God, if you allow that breakthrough, the anointing of the Holy Spirit to flow in you, may gagawin ng Diyos, higit pa sa yung inaasahan. Higit pa sa kaya mong maisip. Higit pa sa kaya mong mapanaginip o maambisyon o mga bagay na mapangarap sa buhay na to. Dahil ang gusto ng Diyos sa iyo ay lagi ang pinakamainam. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po mamaya, kapag tayo po ay, pag nililid po tayo, umawit, no, bago po tayo magkaroon ng ating anointing with oil service. Let us allow the Holy Spirit to flow. Hayaan po natin mag-take over ang Lord. Kung kayo po hindi pa nababaptize ng Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues, allow the Holy Spirit to take over your mouth and speak the heavenly language. Basta focus lang po kay Lord. Huwag kung ano-anong ginagawa. Di po ba? Kahit taga-anointing tayo mamaya, hindi yung kung kung saan pumupunta, nakaupo, wala. Participate! Hindi naman yan para doon sa mga para sa iyo yun. Yung kung nagpapatuloy kang nagwo-worship kay Lord, kahit nandiyan ka pa lang sa upuan mo, para sa iyo yun, kapatid. Stay connected with the Lord. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Seek the baptism of the Holy Spirit and ask God to fill you with His power. Number 3, the anointing must be cultivated. Ayan. The anointing must be cultivated. On John 15 verse 4, remain in me and I will remain in you, for apart from me, you can do nothing. Ayan. Ang anointing of the Holy Spirit, ang pagkapuspusan ng Santong Espiritu, this is not a one-time event. Although may ginagawa po tayo once a year, symbolically, no, receiving, ini-impart ng bagong pagpapahid, kapuspusan, kapangyarihan ng Santong Espiritu sa atin individually and as a church and as a family. Pero hindi pwedeng yung anointing na tinanggap mo last year, nung anointing with oil, wala nang nangyari sa araw-araw mong pamumuhay. Sabi ng John 15 verse 4, remain in me. Remain in Jesus. Dahil pag na-disconnect ka sa Panginoong Jesus, kapatid, walang mangyayari sa buhay mo. Wala kang maa-accomplish. Baka sabihin natin, bet naman, kahit naman wala ako sa Lord, wala ako sa church, okay naman, maganda naman trabaho ko, may sweldo ko, mayaman ako. Hindi na susukat ang pagpapala sa mga pera o sa kung anong meron ka. Dahil napakaraming tao, may pera, pero higit ang kayamanan ng kahit nang wala ng mga ganong bagay kung nasa Panginoon sila. Kapayapaan, amen po ba? Yung trust and faith mo sa Lord. Yung ang lakas-lakas ng loob mo kahit wala kang hawak. Bakit? Pangako yan ni Lord. Palakpakan nga po natin si Lord. Minsan wala nga, ang tagal. Hindi ko na problema yon. Pangako yan ni Lord. Promise yan ni Lord. Amen? And God is faithful.
Kaya mga kapatid, the anointing is not a one-time experience. This must be cultivated through an ongoing relationship with God. Staying connected to Jesus is the key to keeping the anointing flowing in our lives. So, hindi pwedeng papapahid ako doon, tapos wala na, bukas, wala na, as usual na, gising, trabaho, kung ano-anong ginagawa, nakalimutan, dapat may date muna kay Lord. Makipag-usap muna sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, kahit 15 minutes, di ba, yung mga tatawag sa mga turo yung prayer, kahit nga ilang minutes lang, basta gawin mong habit, magpe-pray ka every day. Pag sinabi mo ganong oras, date mo yan kay Lord. Amen po ba? Ganon din po yung pag-aaral, pag may meditate ng God's Word. Kasi kapag disconnected ka, wala yan. Panis na yung anointing. Amen? You cannot function from the anointing of yesterday to face the challenges of your life today. Kailangan fresh anointing araw-araw. Konektado sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron kayong mga you can do without, di ba? Meron tayong mga we can do without. Mga bagay kasing, hindi ako mabubuhay pag wala nito. Pag walang cellphone, naiwan mong cellphone, di ka na mapakali. Asa na yung cellphone ko? Pero hindi ka nakapag-pray. Okay lang. Tapos, matapos ang maghapon, may nangyaring di maganda. Bet mo pinayagan, Lord? Si Lord ba ang pumayag? Ikaw, di ka kumunik eh. May instruction si Lord, di ka nakinig. Kasi nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayahan. Apostle Paul maintained this anointing by continually seeking God. On 2 Corinthians 12 verse 9, sabi niya po, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Talagang biyaya ng Diyos. Kahit sa panahon na meron ka, manatili ka sa biyaya ng Panginoon. Kahit sa panahon na okay ka, manatili ka sa biyaya ng Panginoon. Sa panahon na ika'y nangihina, sapat ang biyaya ng Diyos para ikaw ay palakasin. Paul's reliance on the Spirit allowed him to fulfill his ministry. Jesus often withdrew to pray, even during the busy season of ministry. No, hindi tumalab yung pakana ni Satanas kay Jesus, no? Na gawin siyang busy sa ministry. 'Di ba? Pagsimula ng araw ni Jesus, ang dami nang nakapila, no? He's going there and everywhere healing the sick, performing signs, wonders and miracle, no? Nagka-cast out ng mga demons. Kakapagod 'yun, Kanina lang po anointing, bigla po akong nahilo. Bigla ko pong naisip, nakasuot nga pala ako ng salamin. Hindi po sanay nang naglalakad ng may salamin. Pero purihin ang Diyos, kahit na wala akong salamin kanina, nababasa ko yung mga verses. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi po kanina, gagawin din po natin mamaya, may mga inihanda pong mga verses. Kasi po pag anointing, I feel like nagiging monotonous yung prayer for a certain person. And sabi ko, Lord, ikaw ang magbigay ng word mo sa taong ito. And I believe, yung mga pangako ng Panginoon, hindi po magiging aksidente na yun ang mabibigay na talata sa iyo mamaya. Kung maaaring di mo pa naiintindihan, may mga point nga po kanina na may mga nabasa akong verse, binabasa ko po sa kanila. Nagtatanong ako sa Lord, Lord, bakit ito yung verse na binigay mo sa taong to? Parang di naman bagay sa kanya. Sabi kong ganun kanina. Pero sabi ng Lord, hindi, kanya yan. At ni-reveal sa akin ng Lord, bakit para sa kanya yung verse na yon. And I believe, sa bawat talata po, pangako na iiwan sa inyo ng Panginoon. Isa yon sa napakaraming promise na hahawakan nyo para sa taong ito ng 2025. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. The Holy Spirit cannot fill someone who is full of themselves to walk in the anointing
we must empty ourselves and surrender fully to Him. Yun na rin po yung nabanggit kanina. Magpapapuspos tayo, surrender everything to the Lord, tanggalin na yung mga ego, mga pride, mga pagre-reklamo, ayan, alisin na natin yan. Para mapuspos tayo. Kasi kapag may karga-karga ka, parang isang lalagyan, tapos may ibang laman, kalahati, di kalahati na lang mapupuno. Tama po ba? Eh kung pumila ka, isinahod mo, walang laman. O di puno, punong-puno, di po ba? So surrender everything to the Lord. Hayaan natin na ang Diyos ang magpuno sa atin. To cultivate the anointing, spend daily time in prayer, worship, and meditation of God's Word. Seek God's face for renewal and guard your hearts against distraction and sin. I believe na kapag ang anointing na yan nangyayari araw-araw sa ating buhay, sa pakikipagniig natin sa panalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, sa paglilingkod sa Panginoon, may nagbabantay sa puso mo para tanggihan, ma-discern mo, at mawalan ng kapangyarihan ng kasalanan at mga tukso ng kaaway. Amen? Because this year is the year of your breakthrough. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. The anointing breaks the yoke. The Holy Spirit sets us free from bondage. The anointing empowers for breakthrough. The Spirit gives us supernatural strength to fulfill God's purpose. And the anointing must be cultivated, staying connected to God, ensure the continuous flow of His power. Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Are you ready to walk in the anointing of the Holy Spirit? Amen po ba? Kung handa ka kapatid, kanina pa nag-aantay ang Diyos. Maaari po bang gawin natin ang pagkakataong ito to surrender everything to the Lord? Allow God to minister to us. Allow God to empty ourselves of all distraction or sin o mga bagay na nakakapagpigil sa atin sa paglapit sa Panginoon. Bakit hindi natin ialay ang lahat-lahat sa ating Diyos? Hallelujah. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Make this your prayer. At sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mithid dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan, papuri ko't pagmamahal ay sa'yo. May we sing it again? Let's raise our hands to God. Dumudulog at sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mithid dalangin sa pagsamo, maging marapat. Hallelujah. Commit yourselves to the Lord. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay.
kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo. Come on! Sing this commitment song to the Lord! Buhay ko Surrender sa'yo everything to lamang, God! ialay buong lakas, bawat pinig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay, ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Hallelujah. Ito po ay isang awit ng pag-aalay, pagbibigay ng buhay, pagsusurrender ng lahat-lahat sa Panginoon. Kapatid, bakit hindi natin samantalahin, hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito to talk to God right now? It is between you and our God. Ano bang mga bagay na dapat isuko sa Panginoon? May mga oppression, may mga yokes, mayroon bang mga pamatok o mga bagay na pumipigil upang ikaw ay maging malaya? Meron bang mali sa klase ng pamumuhay na meron ka? Sa klase ng pagsunod mo sa Panginoon? Nananatili ka bang nabubuhay sa kasalanan? Meron bang mga pagpapalayang dapat gawin ng Diyos sa buhay mo? Ano mang addiction, oppression? It's about time to surrender to God everything. Have your little prayer to the Lord and say it to God right now. Come on, church, say it to the Lord. Hallelujah. Yes, so God, we surrender to you our lives, Lord. Naririnig mo ang panalangin ng iyong mga anak. Naririnig mo ang mga pagsamo at mithiin, O Diyos. Mari po ba tayong sumunod sa isang panalangin ng pagtatalaga ng ating buhay mulit sa Panginoon? Sabihin po natin, Diyos Ama, naririto po ang aking buhay. Muli ko pong isinusuko sa iyo. Sinusurrender ko po sa iyo ang lahat ng bagay. Palayain mo po ako, aking Panginoong Yesus. Hayaan mo po sa aking buhay, sa aking puso, manatili kang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Father, in the name of Jesus, Lord, yung inawit namin kanina ay awit ng aming pagsuko. Nais po naming puspusin mo kami ngayong araw na ito at sa bawat araw na daraan. Ang gagawin po namin ngayong umaga, Lord, ay ang simbolismo ng pagtanggap ng bagong pagpapahid at kapuspusan ng Santong Espiritu upang ang mga bagay na haharapin namin sa bagong taon na to, sa mga daraan na araw, buwan at taon, Lord God, alam namin na mapagtatagumpayan namin dahil binigyan mo kami ng bagong pagpapahid na magbibigay sa amin ng pagpapala, kapangyarihan at kalayaan. Marami pong salamat, O Diyos. In Jesus' name. Amen. Sige po, tayo po ay dadako sa ating Holy Spirit Rally. Aawit po tayo ng pagsamba sa Panginoon. Sa mga hindi pa po tumatanggap ng bautismo ng Santong Espiritu, yung mag-focus lang po tayo sa Lord.
tigil po natin yung mga unnecessary things na hindi magfo-focus sa Panginoon. At hayaan po natin na tanggapin ang kapuspusan ng Santong Espiritu. The Holy Spirit will enable you to speak in tongues. May mga ushers po tayo, of mga leaders, maaaring mag-assist po sa inyo. At hayaan po nating puspusin po tayong lahat. Mamaya po ay lalapit po bawat isa po sa atin. May mga ushers po na mag-guide sa atin if it is your turn na para pumila po. At habang nakapila po yung iba rito at hindi nyo pa turn or tapos na po kayo, huwag kayong bibitaw sa presensya ng Panginoon. Kung kayo po'y na-anoint na, namnamin nyo po yung kapuspusan na yan, yung pangako ng Panginoon. And allow me to read the scripture for you. Allow me to read a verse for you. Dahil sabi ko nga po kanina, ang hirap mag-pray, paulit-ulit. Pero kung ang confidence ng panalangin na yan ay nanggagaling sa pangako ng Diyos sa kanyang salita, kapatid, tapat ang Diyos. Gagawin niya ang kanyang pangako. Amen? Praise the Lord. Sige po. At kanina, ganun din po, kapag dito po kayo papapasukin ng ating ushers, yung pag-exit nyo po ay dito po sa right side. Hallelujah! You're ready! Praise the name of the Lord. Awitan natin ang Panginoon. Ginagalang kita, banal na Espiritu. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Hallelujah. Everybody raise your hands to God. Banal Focus to Jesus. Kung di ka makafocus, close your gawin eyes. ang nais Hallelujah. mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon Hallelujah! Be ready to catch! sa'yo. Hallelujah! Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang ngayon at Sing it to the Lord and be ready to receive the anointing of the Holy Spirit. Worship! Kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo. Banal na Espiritu, minamahal kita. Ikaw lamang ngayon at Hallelujah! Be ready! kailanman. Oh God, release your mighty anointing power to your people. Receive the fresh anointing from the throne of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Baptize your people. Anoint the lips of your people. Tanggapin mo ang pagpapahi